Anong pakiramdam kung isang araw ang iyong dalagita ay biglang magpahayag na magpakasal sa isang dayuhan at sumama sa kanya sa isang malayong bansa? Sa Istanbul, Turkey, mayroon akong 19-anyos na anak na babae na nagngangalang Jera. Kamakailan, bigla siyang naging labis na humahanga sa kulturang Pilipino nang ipahayag ni Jera na susundan niya ang isang Pilipinong binata sa bansang may mahabang baybayin ang Pilipinas upang magpakasal. Kami ng aking asawa ay umabot sa sukdulan ng aming pasensya, ngunit napilitan kaming sumang-ayon. At pagkatapos ay isang mas malaking pangyayari ang sumunod na tuluyang nagpabago sa aming pananaw. Ano nga ba ang nangyari? Ganoon na ba kagulat-gulat ang mga kabataang Pilipino ngayon? Ang dahilan ay dahil ang Pilipinong manugang na iyon, nang walang anumang babala, ay pinalitan ang lahat ng gamit sa bahay at pati na rin ang sasakyan ng mga magulang ng kanyang asawa sa Turkey. Ano ang desisyon ng isang ina kapag hindi na niya kaya pangtiisin? Nagsimula ang lahat, isang gabing umuulan nang malakas ilang taon na ang nakalipas. Iyon ay isang malamig na gabi ng Marso. Katatapos ko lang mamili sa palengke at pauwi na ako. Bumabagsak ang malakas na ulan at nagpupumiglas ang mga wiper, ngunit malabo pa rin ang paningin sa unahan. Sa mismong sandaling iyon, naglabas ng kakaibang ingay ang makina ng sasakyan at nagsimulang umalog ang buong sasakyan. Bumabagsak ang aking puso. Wag, pakiusap, wag masira ngayon. Ngunit walang silbi ang aking mga panalangin. Huminto ang sasakyan at nanatiling hindi gumagalaw sa gitna ng daan. Sinubukan kong paandarin ulit ngunit walang pag-asa. Mahigpit na hawak ang manibela, nanginginig ang aking mga kamay habang dinidiyal ang numero ng aking asawa. Mamut, dali! Sirang-sira na naman ang sasakyan. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang malalim na buntong hininga ng aking asawa. Alam ko na, pupunta na ako dyan. Pagkaraan ng 30 minuto, lumitaw si Mamut sa gitna ng ulan. Kailangan naming tumawag ng tow truck. Pagdating sa bahay, inalo ako ni Mamut. Ayos lang yan, mare-repair din at tatakbo ulit ng maayos. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang katotohanan, ang sasakyang ito, ang una at tanging ari-arian na nabili ng aking asawa noong kami ay bagong kasal sa loob ng mahigit taon-taon. Ito ang naging kasama ng maliit naming pamilya. Para kay Mamut, hindi lang ito isang sasakyan, kundi patunay ng kanyang kabataan at pagmamataas bilang haligi ng pamilya. Ngunit para sa akin, mayroon itong ibang kahulugan. Ang sasakyang ito ay parang buhay namin na tumatanda araw-araw at pagkatapos ay sa isang punto ay tuluyan ng hihinto. Ang hindi nakikitang takot na iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Kinabukasan, ipinadala ng repair shop ang quotation. Isa na naman itong malaking gastusin na tinitigan lang ni Mamut at sinabing, ayos lang, ngunit ako ay labis na nag-alala. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakatayo sa kusina, binuksan ang pinto ng lumang refrigerator. Higit 20 taon na rin ang tanda nito. Ang ingay ng makina ay nakakabingi at ang freezer ay may sira na hindi na maisara ng mahigpit. Ang washing machine ay ganoon din ang kapalaran. Sa bawat ikot, nanginginig ang buong banyo, naglalabas ng napakalakas na ingay na naririnig maging ng mga kapitbahay. Ang screen ng telebisyon sa sala ay patuloy na kumikislap, kalahati ng mga pindutan sa remote ay tuluyan ng sira, lahat ng gamit sa bahay ay unti-unting nasisira, ngunit wala kaming pera para palitan ang mga ito. Ang pagpapanatili lamang ng pang-araw-araw na gastos ay labis ng pasanin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Kailan kaya kami makakaahon sa sitwasyong ito? Himbing ang tulog ni Mamut sa tabi ko. Ngunit hindi ako makatulog. Pinipiga ako ng takot. Paano kung tuluyang masira ang sasakyan at hindi na maayos? Paano kung masira ang refrigerator at lahat ng pagkain ay mabilis na mabulok? Paano kung mag-strike ang washing machine, saan kami kakapit? Ang mga alalahanin ay lalong lumalalim, nagpapalayo sa aking tulog. Sa panahong iyon, wala akong kaalam-alam na sa loob lamang ng ilang buwan, ang aking buhay ay lubos na magbabago. At ang dahilan ay nagmula sa aking nag-iisang anak na babae, si Jera. Si Jera, noon ay 19 taong gulang, ay isang dalagitang puno ng buhay at matalino.
Katatapos niya lang magtapos ng high school at nagre-review para sa pagsusulit sa universidad. Ang tanging nais ko ay makapasok siya sa isang magandang universidad, makahanap ng matatag na trabaho bilang guro o nurse, at manirahan sa Turkey habang buhay, malapit sa aming mag-asawa. Ngunit ang tadhana ay may ibang landas. Nagsimula ang pagbabago mula sa isang maliit na libangan ng aking anak. 2 taon na ang nakakaraan. Nagsimulang manood si Jera ng mga Pinoy teleserye. Sa simula, hindi ko pinansin. Normal lang sa mga kabataan ngayon ang manood ng mga dayuhang pelikula. Ang kanyang mga kaibigan ay nanonood ng mga American at Mexican drama, ngunit iba si Jera. Bawat gabi, maigpit niyang yakap ang laptop, nalulubog sa mga Pinoy teleserye. Sa simula, nakikita ko siyang humahagik-hik dahil sa mga nakakatawang eksena. Nakita ko siyang napaka-cute. Masaya siya, masaya rin ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi lang nanonood ng teleserye si Jera, nagsimula rin siyang makinig sa OPM, naghahanap ng mga Filipino game show, at maging ang mga Filipino recipe ay hinahanap niya upang subukan. Isang gabi, nagulat ako nang makita si Jera na abala sa kusina, nagluluto ng sinigang na isda. Jera, anong niluluto mo? Sinigang na isda po, inay. Isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Sabi nila masarap daw po. Sa oras na iyon, inisip ko na ito ay panandali ang pagiging kuryoso lamang ng isang teenager at mabilis din itong lilipas. Ngunit 1 taon pagkatapos, nagbagsak si Jera ng isang bomba. Inay, gusto kong mag-aral ng Tagalog. Ano? Natigilan ang aking kamay sa lababo. Mabilis akong lumingon para tingnan siya. Bakit Tagalog? Bakit hindi Ingles? Tiningnan ako ni Jera ng napakaseryoso. Talaga pong mahal ko ang kulturang Pilipino. Para mas maunawaan sila, kailangan kong matutunan ang kanilang wika. Nag-aalangan ako. Tagalog? Ano ang gagawin niya sa Tagalog sa bansang Turkey na ito? Hindi ko maintindihan. Nang sabihin ko ito kay Mamut, pareho rin ang kanyang reaksyon. Ngunit dahil ayokong patayin ang apoy ng kanyang sigasig, pinabayaan ko na lang. Lihim kong inisip na baka libangan lang ito. Pagkaraan ng ilang linggo ay magsawa rin siya at titigil. Ngunit seryoso si Jera. Nag-enroll siya sa online classes. Bawat araw ay ginugugol niya ang ilang oras sa pagkuha ng grammar notes at pag-aaral ng Tagalog vocabulary. Pagkatapos lamang ng ilang buwan, nakakapagsalita na siya ng mga pangunahing Tagalog communication phrases. Labis akong nagulat, ngunit kaakibat nito ay isang malabong pangamba. Hanggang saan kaya ito aabot? At ang aking takot ay naging katotohanan. Bago siya magtapos ng high school, ipinahayag ni Jera. Gusto kong mag-apply sa Department of Southeast Asian Studies, major in Filipino, sa Istanbul University. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Major in Filipino? Hindi na ito libangan. Hinuhubog nito ang buong kinabukasan at buhay niya. Mariin akong tumutol. Jera, anong gagawin mo sa kursong Filipino? Pumili ka ng mas praktikal na kurso, anak. Ngunit ang aking anak ay labis na matigas ang ulo. Inay, gusto kong maging interpreter, tulay sa pagitan ng Pilipinas at Turkey. Iyon po ang pangarap ko. Sa simula hindi rin sumang-ayon si Mamut, ngunit sa huli, ang matinding determinasyon ni Jera ang nakumbinsi sa kanya. Kaya pumayag na rin ako upang makita siyang masaya. Pagkaraan ng ilang buwan, umiyak si Jera sa tuwa nang matanggap ang abiso ng pagtanggap. Umiyak din ako, ngunit ang mga luha na iyon ay may ibang lasa. Halo-halo ang pagmamalaki at malalim na pag-aalala. Saan kaya dadalhin ng desisyong ito ang aking anak? Nakalulungkot, hindi nagkamali ang aking hinala. Ito ay simula pa lamang, ang unang hakbang para sa aking anak na humiwalay sa yakap ng ina upang pumunta sa malayong bansang tinatawag na Pilipinas. Nang makapasok si Jera sa universidad, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa bahay. Sa unang ilang buwan, maayos pa ang lahat. Si Jera ay nanirahan sa dormitoryo sa Istanbul, masipag mag-aral. Tuwing weekend, umuwi siya, masiglang nagkukuwento tungkol sa kanyang klase at masayang nagbabahagi tungkol sa kagandahan ng kulturang Pilipino. Nang makita siyang masaya, gumaan din ang loob ko. Ngunit ang mga tao sa paligid ay may ganap na ibang reaksyon, lalo na ang aking kapatid na babae, si Fatima. Mas bata sa akin ng 3 taon si Fatima,
At siya ay napaka-prangka at praktikal. Isang araw, dumalaw si Fatima at nakita si Jera na abala sa pag-aaral ng Tagalog. Kinunutan ng noo ng aking kapatid, bakit naman nag-aaral ng Tagalog si Jera? Ano bang gagawin niya diyan? Pilit akong ngumiti at sumagot. Gusto niyang maging interpreter. Ngumisi si Fatima. Ilang Pilipino ba ang naririto sa Turkey? Makakahanap ba siya ng sapat na pera para mabuhay? Naubusan ako ng salita dahil tama si Fatima. Hindi naman marami ang pangangailangan para sa mga Tagalog interpreter sa Turkey. Kahit nagdududa ako, ayoko namang sirain ang pangarap ng aking anak. Bumuntong hininga si Fatima, seryoso ang boses. Ate, sa totoo lang, nag-aalala ako na balang araw ay pagsisisihan ni Jera ang desisyong ito. Labis na siyang nahuhumaling sa kulturang Pilipino. Ano kaya ang mangyayari kung isang araw, sabihin niyang gusto niyang manirahan sa Pilipinas? Parang nahulog ang puso ko. Manirahan sa Pilipinas? Hindi ko pa kailanman naisip ang kakilakilabot na senaryo na iyon. Hindi, ikinaway ko ang aking kamay. Hindi basta-basta magdedesisyon si Jera ng ganon. Ngunit umiling si Fatima, napaka-inosente mo, ate. Hindi mo naiintindihan ang kabataan ngayon. Puno sila ng romantikong ilusyon tungkol sa ibang bansa, lalo na ang mga nahuhumaling sa isang kultura. Ipapaniwala nila sa kanilang sarili na ang bansang iyon ay paraiso. May mga babae pa nga na nagnanais na magpakasal sa isang lalaki mula sa bansang iyon. Ang dalawang salitang magpakasal ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Magde-date si Jera ng isang Pilipinong lalaki? Hindi. Pilit akong ngumiti, sinusubukang itaboy ang babala ni Fatima. Hindi mangyayari iyon. Matalino si Jera, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na ng malalim sa aking isip. Mula ng gabing iyon, nagsimula akong tingnan si Jera sa ibang paraan. Nag-iilusyon ba siya tungkol sa Pilipinas? Gusto ba niyang lisanin ang Turkey? Sa weekend na iyon, nang umuwi si Jera, maingat kong tinanong, Jera, kumusta ka? Masaya ba ang pag-aaral ng Tagalog? Ngumiti si Jera ng napakaliwanag. Masaya po, inay. Napakagaling ng aming guro at marami rin po akong nakilalang bagong kaibigan. Habang nag-aaral ako, mas lalo kong gustong tuklasin ang kanilang bansa. Pigil hininga akong nagtanong, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas balang araw? Nagningning ang mga mata ni Jera. Oo naman po, inay. Kailangan ko talagang pumunta doon. Gusto kong makita ang Maynila. Gustong maglakad-lakad sa Cebu City. Gusto kong makita ang Palawan, parang nag-aapoy ang aking kalooban. Nais lang niyang magbakasyon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko, ngunit ang takot ay patuloy na lumalaki. Ilang linggo pagkatapos, dumaan ang kapitbahay na si Tita Emine. Ay nako, narinig ko raw na nag-aaral ng Tagalog ang anak mo? Ngumisi siya at bumulong. Ano ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Gusto lang nila ng mga banyaga. Maganda naman ang Turkey natin. Ngumiti lang ako ng pilit, may kakaibang pakiramdam ng pagkainis sa aking dibdib. Isang kapitbahay naman ang nagdagdag pa ng panggatong. Ang anak ko rin, baliw na baliw sa Pilipinas, araw-araw na lang may OPM na malakas. Kapag pinagsabihan ng magulang, sumasagot pa. Ang tanging kinakatakutan ko ay baka isang araw ay umuwi siya na may kasamang Pilipinang asawa at ipipilit magpakasal. Nang marinig ko iyon, namutla ako. Kasalan na naman. Iyon ang pinakamalaking bangungot ko sa ngayon. Nang gabing iyon, kinakabahan akong nagsabi sa aking asawa, Mamut, natatakot akong gusto talagang pumunta ni Jera sa Pilipinas. Kalmadong sumagot si Mamut. Magbabakasyon lang siguro? Ayos lang iyon. Dapat lumabas ang mga kabataan para lumawak ang pananaw. Hindi bakasyon. Paano kung gusto niyang manirahan doon ng tuluyan? Tumawa si Mamut at tinapik ang aking balikat. Nag-aalala ka ng sobra. Anak natin si Jera, hindi niya kailanman iiwan ng pamilya. Dinadasal ko na sana tama siya, ngunit ang pangamba ay hindi madaling mawala. Ilang buwan pagkatapos, nagkatotoo ang aking bangungot. Dumating ang summer vacation at humingi ng permiso si Jera na magbakasyon sa beach city ng Antalya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ako. Normal lang naman na mag-relax ang mga estudyante sa tag-init. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Jera. Iba na siya. Ang kanyang mukha ay may hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Siguradong may kakaibang nangyari. Sa hapunan,
Huminga ng malalim si Jera, nag-aalangan na nagsabi, "Inay, Itay, may gusto po akong sabihin." Nanginginig ang tinidor sa aking kamay, isang nakakagulat na pahayag ang malapit ng ilabas. Kinagat ni Jera ang kanyang labi at saka lumabas ang mga salita. "Nakilala ko ang isang napakabait na tao sa Antalya." Parang bumagsak ang puso ko sa ilalim ng bangin. Nag-angat ng tingin si Mamut sa kanyang anak. "Isang napakabait na tao? Boyfriend?" Tumango si Jera nang nahihiya. "Opo, boyfriend ko po. Ang pangalan niya po ay Paolo." Ang Paolo ay hindi Turkish na pangalan. Naging tuyo ang aking lalamunan. "Anak, anong lahi niya?" Huminga ng malalim si Jera, Pilipino po siya. Isang nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa dining room. Binitiwan ni Mamut ang tinidor sa mesa. Nakatingin ako sa aking anak na pinaghirapan kong ipanganak. Pilipino, ang sumpa ni Fatima ay nagkatotoo. Nanginginig ang aking boses, ngunit pilit kong pinanatiling kalmado ang sarili. "Pilipino, paano kayo nagkakilala?" Nagsimulang masiglang magkwento si Jera. Nagkakilala daw sila sa isang seaside cafe sa Antalya. Mag-isa raw si Paolo, abala sa kanyang laptop. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumapit ang binata. Si Paolo ay isang exchange student sa Istanbul University, nagme-major sa kasaysayan. Habang lalo kong naririnig ang kanyang kwento, lalong kumikipot ang aking dibdib. Exchange student? Hindi ba ibig sabihin yan? Malapit na siyang umuwi sa kanilang bansa? Kaya bakit kayo nagkakilala? Kunot noong tanong ni Mamut. Kailan siya babalik sa Pilipinas? Namatay ang ngiti sa labi ni Jera. "Sa susunod na linggo po." "Sa susunod na linggo? Kung gayon, maghihiwalay na kayo, di ba?" Ngunit matigas na umiling si Jera. "Hindi po, tatay. Ipagpapatuloy po namin ang aming long-distance relationship at sigurado pong magkikita ulit kami." Nagalit ako. "Jera, maging praktikal ka naman, anak. Alam mo ba kung gaano kalayo ang Pilipinas? Hindi madaling magkita ulit gaya ng sinasabi mo lang." Napaluha si Jera. "Inay, seryoso po ako. Mahal na mahal po ako ni Paolo." Bumuntong hininga si Mamut na may pagkabigla. "Sige, kumalma muna tayo. Sobra tayong nag-emote ngayon." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang aking anak ay nakikipag-date sa isang Pilipinong binata at malapit na itong lumipad paalis. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Fatima. Nang marinig niya akong umiiyak, sumigaw si Fatima. "Kita mo na. Sabi ko na nga ba, alam kong mangyayari ito." Umiyak ako. "Ano ang gagawin ko, Fatima? Paano kung isang araw ay hingin niyang pumunta sa Pilipinas?" Malamig na sumagot si Fatima. "Hindi pwede. Kailangan mong pagbawalan siya ngayon din. Putulin ang lahat ng komunikasyon bago sumakay sa eroplano ang lalaking iyon pauwi sa kanilang bansa." Ngunit nang maalala ko ang matibay at nag-aapoy na mga mata ng aking anak, alam kong kung pipilitin ko, tuluyan ko nang mawawala ang aking anak. Kinabukasan, hinila ko si Jera para kausapin ng pribado. "Jera, ayokong masaktan ka. Napakalayo ng Pilipinas. Kapag umalis siya, mahirap na kayong magkita ulit." Tumango si Jera. "Alam ko po, inay, pero hihintayin ko siya." Ang dalawang salitang hihintayin ko ay parang kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Hindi siya nagbibiro. Isang linggo pagkatapos, bumalik sa Pilipinas ang binatang nagngangalang Paolo. Malungkot si Jera ngunit hindi siya sumuko. Nagtitext at nagbi-video call sila araw-araw. Tiniis ko na lang, sinasabi sa sarili na ang oras at distansya ay unti-unting papatay sa ganoong uri ng pag-ibig. Ngunit ang katotohanan ay sinampal ako ng napakasakit. Lumipas ang ilang buwan at ang kanilang relasyon ay hindi lamang hindi nasira kundi tila lalo pang lumalim. At pagkaraan ng isang taon, dumating din ang pinakakinatatakutan kong sandali iyon ay isang araw ng taglagas. Si Jera ay nasa 2nd taon ng kolehiyo, napakagaling na ng kanyang Tagalog. Nang makita siyang nagbibigay ng lahat ng kanyang makakaya sa pag-aaral, unti-unti akong kumalma. Iniisip na ang long-distance relationship nila ni Paolo ay unti-unting maglalaho. Napakalaki ng aking pagkakamali. Iyon ay isang ordinaryong weekend. Umuwi si Jera para bumisita at naghapunan kami. Habang isinusubo ang isang piraso ng pagkain, biglang inilapag ni Jera ang kanyang chopsticks. "Inay, Itay,
may napakahalaga po akong sasabihin. Nagkatinginan kami ng aking asawa. Napakaseryoso ng mukha ni Jera, parang isang taong kakagawa lang ng desisyong magbabago sa buong buhay niya. Humiga ng malalim ang aking anak. Kami po ni Kuya Paulo ay nagpasya na magpakasal. Klang. Nahulog ang kutsara sa aking kamay. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Nanigas si Mamut sa upuan, nakatitig sa kanyang anak. Ano? Ang aking boses ay nag-iba. Magpakasal? Tumango si Jera ng mariin. Opo, pinag-isipan po namin ng mabuti. Mahal na mahal po ako ni Kuya Paulo at ganoon din po ako sa kanya. Malakas na ipinukpok ni Mamut ang kanyang kamay sa mesa. Jera, 20 anyos ka pa lang, kasal-kasal? Anong kasal? Hindi natinag si Jera. Naisip ko na po ito ng buo. Ang edad ay numero lang po. Naputol ang aking lalamunan. Jera, alam mo ba kung gaano kalayo ang Pilipinas? Paano ang pamilya? Kailan ka namin makikita ulit? Luha-luha, pinigil ni Jera ang kanyang pag-iyak. Inay, uuwi pa rin po ako para bumisita. At saka, pwede naman po tayong mag-video call araw-araw. Video call. Sumigaw ako. Mapapalitan ba ng screen ng telepono ang pamilya? Hindi. Hindi ako papayag. Nang gabing iyon, naging war zone ang aming bahay. Nagalit si Mamut. Umiyak ako ng sobra habang si Jera ay nagkulong sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Kinabukasan, iminungkahi ni Mamut na kailangan naming magkaroon ng family meeting. Tawagin mo rin si Fatima dito. Tumango ako ng malungkot. Hindi na ito kaya ng sarili ko. Ilang araw pagkatapos, nagtipon ang buong pamilya sa sala ng aming bahay kasama ang kapatid ni Mamut, ang kapatid kong si Fatima at ang ina ni Mamut o ang lola ni Jera. Lahat sila ay may mabigat na mukha, parang dumadalo sa lamay. Si Jera ay nakaupo sa gitna, nakayuko. Si Fatima ang unang bumaril. Jera, narinig kong gusto mong magpakasal sa isang Pilipino? Totoo ba iyon? Maliit ngunit malinaw ang boses ni Jera. Opo, tita, totoo po. Bumuntong hininga si Fatima ng galit. Baliw ka ba? Alam mo ba kung saang sulok ng mapa naroroon ang Pilipinas? 2 oras ang flight para makapunta doon. Saan kukuha ng pera ang pamilya para bumisita sa iyo? At sa tingin mo, ilang beses ka makakauwi para bumisita? Kinagat ni Jera ang kanyang labi, tahimik. Umuubo ang kapatid ni Mamut at nagpatuloy. Jera, hindi lang pag-ibig ang kasal. Tingnan mo ang katotohanan. Ano ang alam mo tungkol sa Pilipinong iyon? Ano ang katayuan ng kanyang pamilya? Ano ang buhay sa Pilipinas? Wala kang alam, tama ba? Lumuluha si Lola Jera, hinawakan ang kamay ng kanyang apo. Makinig ka sa lola mo, apo. Kung pupunta ka sa Pilipinas, paano kung isang araw ay pumanaw na ako nang hindi ka nakikita? Papayagan mo ba iyon? Nang marinig ito, umiyak si Jera ng humahagulhol. Hindi ko rin napigilan ang aking luha. Inay, pakiusap, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ngunit nagpatuloy pa rin si Lola. Sinasabi ko lang ang totoo, malapit na akong mawala. Ang apo ko ay nasa kabilang dulo ng mundo, hindi ko man lang makita sa huling pagkakataon. Humagulhol si Jera. Lola, pasensya na po. Muling nagsalita si Fatima, matalas ang boses. Jera, gising sa panaginip mo. Nakilala mo lang ang lalaking iyon sa personal sa loob lamang ng 1 linggo. Sa loob ng 1 buong taon, nakikita niyo lang ang isa't isa sa screen ng telepono. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihing tunay na pag-ibig iyan? Mabilis na nag-angat ng tingin si Jera, matigas ang tingin. Tita, hindi sinusukat ang pag-ibig sa oras. Alam ko kung anong uri ng tao si Kuya Paulo. Ngumiti si Fatima ng mapait. O sa tingin mo, alam mo. Ngunit ang totoong buhay mag-asawa ay malayo sa mga romantikong pelikula, apo. Ang tensyonadong pulong ay tumagal ng higit sa 2 oras. Lahat ng tao ay sabay-sabay na tumutol. Umiyak si Jera ng labis. At ganoon din ako. Sa huli, nagsalita si Mamut para tapusin ang lahat. Jera, gusto lang namin ang iyong kaligayahan, ngunit napakabigla ng desisyong ito. Huwag ka munang magpakasal, hintayin mo na makatapos ka ng kolehiyo, hindi pa huli ang mag-isip ulit. Umiling si Jera ng mariin. Hindi na po ako makapaghintay. Nagtatrabaho na po si Kuya Paulo sa Pilipinas at gusto ko na po siyang samahan doon ngayon din. Nang marinig ko iyon, sumabog ang aking pagpipigil. Jera, aalisin mo na ba talaga ang pamilyang ito?
paano naman kami ng tatay mo? Mabilis na lumapit si Jera at hinawakan ang aking kamay. Inay, hindi po ako aalis. Gusto ko lang po makasama ang taong mahal ko. Ngunit malamig kong inalis ang kamay niya. Nang gabing yon, natapos ang family meeting nang walang resulta. Lahat ay mariing tumutol, habang si Jera ay matigas na hindi sumuko. Bago umalis, bumulong si Fatima sa aking tenga. Ate, kailangan mong maging matigas. Kung papayag ka ngayon, pagsisisihan mo iyan habang buhay. Hindi ako nakasagot. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang kumalat ang tsismis sa buong kapitbahayan parang apoy sa kagubatan. Ang anak daw ni Aling A ay gustong magpakasal sa isang Pilipino. Base 2 anyos pa lang, gusto nang mag-asawa ng banyaga, nakilala lang sa internet. Baliw na talaga. Namili ako sa palengke. Tiningnan ako ng mga tao nang may pangungutya. Isang tita ang diretsyong nagsabi sa akin, "Ay naku, paano mo ba pinalaki ang anak mo at ganyan na? 20 anyos pa lang, gusto nang iwan ang bahay para sumama sa dayuhan?" Namula ang aking mukha sa kahihiyan, hindi makapagsalita. Isang kapitbahay naman ang nagbigay ng taos-pusong payo. Ang mga kabataan ngayon, sobra ang oras. Puro sa internet naghahanap ng asawang banyaga para lang umasa sa pagbabago ng buhay. Mag-ingat ka, baka manloloko lang ang lalaking iyan. Ang dalawang salitang manloloko ay bumaga sa aking isip. Paano kung niloloko ni Paolo ang anak ko? Paano kung may masama siyang intensyon? Araw-araw ay nananaginip ako ng masama. Nanaginip akong binubugbog ang aking anak, umiiyak ng nag-iisa sa kalye ng Pilipinas. Nanaginip akong sumisigaw si Jera ng tulong, ngunit parang nakabaon ang aking mga paa sa lupa, hindi makatakbo para iligtas ang aking anak. Pagkagising sa umaga, basa ang aking unan sa luha at si Mamut ay payat na payat. Gabi-gabi siyang bumubuntong hininga at mabilis na tumataas ang dami ng kanyang sigarilyo. Isang araw, inubos ni Mamut ang kanyang sigarilyo at malalim na nagsabi sa akin, "Mahal, paano kung pag-isipan nating muli? Magiging masaya ba talaga si Jera kung pupunta siya sa Pilipinas?" Umiling ako, hindi ko alam. Ngunit kung ganito lang, mahihirapan siya at hindi rin tayo magiging masaya. Gumawa si Mamut ng matapang na desisyon. Kailangan nating makipagkita sa kanya. Kailangan nating makita siya ng personal, makipag-usap ng direkta bago tayo magpasya. Nagulat ako. Makikipagkita? Oo. Kailangan nating personal na husgahan ang kanyang pagkatao, hindi lang basta umasa sa mga chismis at walang basehang takot. Nag-aalangan pa ako, ngunit sa huli ay pumayag din. Tinawagan ko si Jera at sinabi sa Pilipinong iyon, si Paolo, na pumunta rito. Gusto kayong makita ng inay at tatay mo ng personal. Nagningning ang mukha ni Jera, parang kabilugan ng buwan. Totoo po, inay? Maraming salamat po, inay. Ngunit ang aking puso ay puno ng iba't ibang pag-aalala. Kapag nakita ko siya ng personal, lalambot ba ang puso ko o magkakaroon ako ng mas maraming dahilan para mas mariing tutulan? Isang buwan pagkatapos, lumipad si Paolo mula Pilipinas patungong Turkey. Hindi namin siya sinalubong sa airport, hinayaan naming si Jera ang sumalubong. Kami ni Mamut ay parang nakaupo sa nagbabagang uling sa bahay. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok at pinagpapawisan ang aking mga palad. Paulit-ulit na tiningnan ni Mamut ang orasan. Eksaktong alas, 3 ng hapon, tumunog ang doorbell. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto. Nandyan si Jera, nagniningning ang mukha, at sa tabi niya ay isang matangkad na binata. May itim na buhok siya, nakasalamin, mukhang napakatalino at magalang. Yumuko ang binata ng 90 degrees at nagsalita, "Magandang hapon po. Mga ninong at ninang, ako po si Paolo. Napakalaking karangalan po na makilala kayo." Nagsalita siya sa Turkish, kahit hindi pa perpekto ang pagbigkas niya, malinaw na pinaghandaan niya ito ng mabuti. Nagulat ako at nasambit. "Marunong kang mag-Turkish?" Ngumiti si Paolo ng mapagkumbaba. "Kaunti lang po, inay. Gusto ko po sanang magbigay ng pinakamataas na paggalang sa mga magulang ng aking magiging asawa." Ang maliit na kilos na iyon ay agad na tumama sa aking puso. May magandang intensyon ang binatang ito. Humakbang ako paatras. Pinapasok sila sa bahay. Naupo ang buong pamilya sa sala. Medyo awkward pa rin ang kapaligiran.
Si Mamut ang unang nagsalita. Paulo, anong trabaho mo sa Pilipinas? Tuwid na nakaupo si Paulo, kalmadong sumagot. Sir, nagtatrabaho po ako sa marketing department ng isang kumpanya sa Maynila. Nagsimula po ako ng formal noong nakaraang taon. Tumango si Mamut. Malaki ba ang suweldo mo? Sumagot si Paulo ng napakatapat. Dahil bagong graduate pa lang po ako, hindi pa po masyadong mataas ang aking kasalukuyang suweldo, ngunit sapat po ito para sa isang komportableng buhay. Sa hinaharap po, kapag na-promote ako, mas gaganda po ang aking kita. Sumingit ako at nagtanong, paano naman ang pamilya mo? Ano ang trabaho ng mga magulang mo sa Maynila? Apo, ang tatay ko po ay isang government employee at ang nanay ko naman po ay isang housewife. Nagpatuloy ang pagtatanong. Sinagot ni Paulo ang bawat tanong ng napakaseryoso, mapagkumbaba, magalang at napakaingat. Lihim kong pinagmamasdan ang binatang ito. Mahal ba talaga niya ang aking anak? O ginagamit lang niya ito para sa kanyang sariling kapakanan? Sa hapunan, inihanda ko ang mga tradisyonal na pagkaing Turkish, inihaw na lamb kebab at pilaf rice. Napakasarap ng kain ni Paulo. Napakasarap po, tita. Ang Turkish cuisine po ay tunay na kamangha-mangha. Pinuri ni Paulo. Nakaupo sa tabi niya si Jera. Ipinagmamalaki na noong exchange student pa lang siya sa Istanbul. Marami siyang nasubukang lokal na pagkain. Medyo nagulat ako. Mukhang sinisikap talaga ng binatilyong ito na intindihin at makasama sa kultura ng aking bansa. Pagkatapos kumain, nag-usap si Mamut at Paulo sa sala. Nagkunwari akong naghuhugas ng plato sa kusina para makinig ng palihim. Seryosong nagtanong si Mamut, Paulo, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung magpakasal kayo, paano kayo mabubuhay? Malinaw ang boses ni Paulo. Suportahan ko po si Jera para maging interpreter sa Pilipinas. Gagamitin ko po ang buong suweldo ko para sa buhay pamilya at magiging matatag na suporta po ako para sa career ni Jera. Nagtanong muli si Mamut, paano kung mangulila si Jera sa bahay? Tahimik si Paulo ng ilang segundo at saka matapang na sumagot. Sisikapin ko po ang magtrabaho para maibalik ko po siya sa Turkey para bisitahin kayo ng madalas hanggat maaari. At araw-araw po kaming mag-video call. Sisipagin din po akong mag-aral ng Turkish para po makapag-usap po kami ng direkta sa inyong dalawa. Nang marinig ang sagot na puno ng responsibilidad, parang nagkaroon ng maliit na crack ang pader ng depensa sa aking puso. Hindi lang basta salita ang binatilyong ito. Mayroon siyang konkretong plano para sa kinabukasan. Kinabukasan, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Nagising ako ng maaga para maghanda ng almusal. Habang abala, narinig ko ang bulungan sa sala. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita si Paulo na mag-isa sa sofa, may binubulong. Ano kaya iyon? Pinakinggan ko ng mabuti. Turkish. Nagpapanggap siyang sarili. Magandang umaga, inay. May kailangan po ba kayong tulong? Nagsasanay si Paulo, paulit-ulit na nagsasanay ng mga pangunahing usapan. Kahit medyo awkward ang tono, hindi maitatago ang pagsisikap. Sa sandaling iyon, nanakit ang sulok ng aking mga mata. Seryosong seryoso ang lalaking ito. Ibinubuhos niya ang kanyang lahat para lang makakuha ng oo mula sa aming pamilya. Nang maghain ako ng almusal, pumasok si Paolo, nagsalita ng medyo palihis ngunit napakasigla. Inay, may kailangan po ba kayong tulong? Napatawa ako, nawala ang lahat ng pag-iingat. Ayos lang, anak, salamat. Nang hapon na iyon, isa pang kilos ni Paulo ang nakakuha ng perpektong puntos. Abala si Mamut sa pag-aayos ng tumutulong gripo sa banyo. Ilang buwan na itong sira ngunit wala kaming pera para tumawag ng tubero. Nang makita iyon, nilukot ni Paulo ang kanyang manggas at lumapit. Tatay, tulungan ko po kayo. Sa simula, iwinagayway ni Mamut ang kanyang kamay para tanggihan, ngunit iginigiit ni Paulo na siya ang gumawa. Sa loob ng kalahating oras, maayos na ulit ang gripo. Napalakpak si Mamut sa kanyang hita, ngumiti ng malawak. Salamat anak. Pinunasan ni Paulo ang pawis sa kanyang noo, ngumiti ng mahinahon. Wala po iyon tatay, maliit na bagay lang po. Responsibilidad ko po iyan. Nakatayo ako sa kusina, pinagmamasdan sila at napakainit ng aking pakiramdam. Ang binatang ito ay hindi mahilig magsalita ng matatamis.
Pinapatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagalan ng kanyang mga kilos. At pagkatapos, isang maliit na detalye, ng gabing iyon ang tuluyang nagpabagsak kay Mamut. May diabetes si Mamut. Kailangan niyang uminom ng gamot sa tamang oras araw-araw, ngunit madalas siyang nakakalimot. Nang gabing iyon pagkatapos kumain, nakalimutan na naman ni Mamut ang kanyang gamot. Dahan-dahang kumuha ng baso ng maligamgam na tubig si Paulo. Inabot kay Mamut gamit ang dalawang kamay. Tatay, oras na po para uminom ng gamot. Nagulat si Mamut, kinindatan si Paulo. Paano mo nalaman? Ngumiti si Paulo. Nakita ko po kayong umiinom ng gamot sa ganitong oras kahapon. Importante po ang kalusugan, huwag po kayong makalimot tatay. Nanginginig na kinuha ni Mamut ang baso ng tubig, lumubog ang kanyang boses. Salamat, anak. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, bumuntong hininga si Mamut. Mahal, mukhang magaling ang batang ito na si Paulo. Disente, tapat at napakamaalalahanin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ganoon din ang nararamdaman ko, hindi siya masamang tao. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang nahulog ang bato sa aking puso. Mabait nga siya, ngunit napakalayo ng Pilipinas. Nanatili si Paulo sa aming bahay sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo na iyon, ang maliliit na bagay na ginawa niya ay unti-unting naging malaking tiwala. Nang makita akong nagbubuhat ng mabigat na sako ng bigas, tumakbo si Paulo at binuhat ito para sa akin. Nang makita ang sira-sirang aparador sa kusina, tahimik na kinuha ni Paulo ang kanyang mga kasangkapan at inayos ito ng maayos. Bawat umaga kapag nagigising ako, nakikita kong malinis na ang sala at laging si Paulo ang naghuhugas ng plato pagkatapos kumain. Hindi siya masyadong nagsasalita ngunit hindi tumitigil ang kanyang mga kamay sa pagtatrabaho. Natapos ang 1 linggo at dumating ang araw na kailangan nang bumalik ni Paulo sa Pilipinas. Bago pumunta sa airport, tumayo si Paulo ng tuwid sa harap naming mag-asawa. Yumuko siya muli, ang boses ay puno ng emosyon. Mga ninong at ninang, lubos po akong nagpapasalamat sa 1 linggong ito. Mahal na mahal ko po si Jera ng buong buhay ko. At nangangako po akong bibigyan ko siya ng kaligayahan habang buhay. Pakiusap po, pagkatiwalaan niyo po kami. Umiyak ako ng humahagulhol. Lumapit si Mamut at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Paulo. Mahigpit niyang hinawakan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mahal na anak sa iyo. Matapos mawala si Paulo sa likod ng pinto, niyakap ako ni Mamut. Mahal, payagan na natin silang magpakasal. Magandang tao si Paulo. Pinunasan ko ang aking mga luha habang tumatango. Ngunit kahit alam kong mabuting tao siya, sumasakit pa rin ang puso ng isang ina kapag iniisip na ang kanyang anak ay malapit ng manirahan sa isang lugar na libu-libong milya ang layo. Ilang buwan pagkatapos, itinakda ang petsa ng kasal ni Jera at Paulo. Magpapakasal sila pagkatapos matanggap ni Jera ang kanyang diploma. Magulo ang aking damdamin. Kalahati ng aking kalooban ay gustong makita si Jera na masayang nakasuot ng wedding dress. Ang kabilang kalahati naman ay parang pinipiga na parang mawawala ko ang aking nag-iisang anak. Mas komplikado ang paghahanda sa kasal kaysa sa aking inaakala dahil malaki ang pagkakaiba ng mga kaugalian sa kasal sa Pilipinas at Turkey. Nagkaroon kami ng ilang video call sa mga magulang ni Paulo. Ang nanay ni Paulo ay isang mabait na Pilipina na may malumanay ng ngiti. Sa pamamagitan ni Jera na nag-interpret, nagsalita siya ng pinagdikit ang mga kamay. Balay, basta nagmamahalan lang ang 2 bata, ayos na po. Pakiusap po, tulungan, at alagaan niyo po ang anak kong si Paulo. Yumuko din ako at pinigil ang aking pag-iyak. Opo, ipinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang aming anak na si Jera. Nang makita ang aking balay, sa maliit na screen ng telepono, isang hindi maipaliwanag na lungkot ang bumalot sa akin. Ang katotohanang hindi namin makita ang isa't isa, nang personal ang nagdulot ng kawalan ng kapangyarihan. Sa huli, nagpasya kaming magkaroon ng isang simpleng kasal sa kabisera ng Ankara. Inimbitahan lamang namin ang mga kamag-anak at pinakamatalik na kaibigan. Habang abala sa paghahanda, muling dumating si Fatima. Ate, sigurado ka ba? Pwede pa naman magbago ang isip. Ngumuso si Fatima. Umiling ako ng matatag. Nadesisyonan ko na,
Magandang tao si Paulo. Ngumisi si Fatima. Hindi porket mabait, magiging masaya na kayo. Napakalayo ng Pilipinas. Paano kung umiiyak si Jera doon? Sino ang magpupunas ng kanyang luha? Iyon din ang pinakamalaki kong takot. Ngunit pinili kong igalang ang desisyon ng aking anak. Ang gabi bago ang kasal, pumasok ako sa silid ni Jera at magkatabi kaming mag-ina sa kama. Jera, bukas, asawa ka na ng iba. Hinawakan ni Jera ang aking magaspang na kamay. Inay, kahit ano po ang mangyari, mananatili po akong maliit ninyong anak. Umiyak ako ng humahagulhol. Ang mga luha ay hindi mapigilan, umagos ng malakas. Anak, simula pa noong bata ka, pinangarap kong makahanap ka ng disenteng lalaki at mamuhay ng payapa. Ngunit nang dumating ang araw na iyon, sumasakit ang puso ko parang hinihiwa. Umiyak din si Jera. Inay, natatakot din po akong umalis sa inyong piling, itay at inay. Ngunit gusto ko po talagang bumuo ng pamilya kasama si Kuya Paulo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, hinaplos ang kanyang malambot na buhok. Alam ko, nais ko lang ang iyong kaligayahan. Nang gabing iyon, magkayakap kami ng aking anak, umiiyak hanggang sa matuyo ang aming luha. Kinabukasan, nagising ako na namamaga ang mga mata dahil halos magdamag akong gising. Nakasuot si Jera ng puting-puting wedding dress. Napakaganda niya, ang aking munting anak na noon ay isa ng napakagandang nobya at muling bumuhos ang luha. Sa reception hall, naroon na ang lahat ng kamag-anak mula sa magkabilang panig, lalo na sa panig ng babae. Nakasaya si Paulo ng eleganteng suit, naghihintay sa stage. Nang makita si Jera na pumasok, lumawak ang ngiti ng kaligayahan sa kanyang mga labi. Nagsimula ang seremonya, nagbigay ng basbas ang pari at nagpalitan ng vows ang dalawa. Sa sandaling ibinigay ni Mamut ang kamay ni Jera kay Paulo, lumihis ako ng tingin. Ayokong makita ng sinuman ang aking nanginginig na balikat sa pag-iyak. Sa reception, lumapit ang lahat para batiin ang bagong kasal. Ngunit sa gitna ng mga pagbati, naririnig ko pa rin ang masasamang bulungan. Nako, pinakasal daw sa Pilipinas? Kawawa naman ang ate ko, pinalaki ang anak, tapos ipinadala sa malayo. Siguro, matagal, bago sila magkita ulit. Ang mga tsismis na iyon ay parang asin na isinasaboy sa sugat na dumudugo sa aking puso. Lumapit si Fatima, mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ate, magiging maayos ang lahat. Tumango ako, ngunit sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong hindi ako ayos. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon si Jera at Paulo sa mabatong lugar ng Cappadocia, isang sikat na lugar sa Turkey. Pagkatapos ng isang linggo, lilipad sila pabalik sa Pilipinas. Sa loob ng isang linggo na iyon, araw-araw akong malungkot. Nakatayo, nakatingin sa walang laman na silid ng aking anak. Pinipiga ako ng kalungkutan. Ang silid na ito ay mananatiling walang laman magpakailanman. Nang bumalik ang bagong kasal mula sa kanilang honeymoon, nagniningning ang mukha ni Jera sa kasiyahan. Ngunit alam naming lahat na dumating na ang oras ng pamamaalam. Isang buwan pagkatapos ng kasal, dumating ang araw na umalis si Jera at Paulo patungong Pilipinas. Ako, si Mamut at si Fatima ay nagpunta sa airport para ihatid sila. Nakatayo sa departure lounge. Nagmamadali kaming nagyakapan ng pamamaalam. Niyakap ng mahigpit ni Jera ang aking humahagulhol. Inay, mahal na mahal po kita. Magvi-video call po ako sa inyo araw-araw. Nilunok ko ang aking mga luha. Mag-ingat ka anak. Kung may mangyari, tawagan mo agad ako, ha? Tandaan mo. Niyakap ni Mamut ang kanyang mahal na anak. Naputol ang kanyang lalamunan, hindi makapagsalita. Niyakap ni Jera si Fatima. Tita, salamat po sa lahat. Umiyak din si Fatima nang namamaga ang mga mata. Maging masaya ka ha? Kung mangulila ka sa bahay, bumili ka lang ng tiket at umuwi agad. Lumapit si Paulo, yumuko ng buong paggalang sa aming mag-asawa. Mga ninong at ninang, aalagaan ko po siya ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala. Tumango ako, lumuluha. Pakiusap, ingatan mo ang anak ko. Sa huli, hinila ni Jera at Paulo ang kanilang mga maleta at dumaan sa security gate. Unti-unting nawala ang kanilang anino. Sa sandaling iyon, nanghina ang aking mga tuhod at bumagsak ang buong katawan ko. Mamut, hindi ko na kaya. Umiyak ako. Inalalayan ako ni Mamut, inalo.
Ayos lang mahal, magiging maayos ang anak natin. Ngunit malinaw na nanginginig din ang kanyang boses. Sa buong biyahe pa uwi, hindi ako tumigil sa pag-iyak. Nakaupo si Fatima sa likod, patuloy na hinahaplos ang aking likod para aliwin ako. Huwag ka nang umiyak ate, makikita mo naman siya sa video call. Ngunit mapapalitan ba ng malamig na screen ng telepono ang laman at buto ng aking anak? Pagdating sa bahay, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa espasyo. Ang bahay na walang tawanan ni Jera ay biglang naging napakalawak at nakakatakot na malamig. Sa hapunan ng gabing iyon, matabang at walang lasa ang pagkain. Kami ni Mamut ay hindi nagsalita ng kahit isang salita. Paminsan-minsan lang kaming nagkatinginan at bumuntong hininga. Nang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Nagtatanong ako sa sarili kung ano ang ginagawa ng aking anak sa eroplano. Natatakot ba siya? Aalagaan ba siya ng mabuti ni Paulo? Libo-libong tanong ang bumalot sa aking isip. Kinabukasan, nagring ang telepono. Mensahe mula kay Jera. Inay, nakalapag na po kami ng ligtas sa Maynila. Huwag po kayong mag-alala. Ang maikling mensahe na iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan, ngunit ang malupit na katotohanan ay naroroon pa rin. Tuluyan nang umalis ang aking anak mula sa akin simula nang umalis si Jera. Ang aming ritmo ng buhay ay tuluyang nabaligtad. Ang tanging aliw ay ang video call tuwing Sabado ng gabi. Kailangan kong kumapit sa schedule na iyon para lang makaraos sa bawat mahabang linggo. Sa unang video call, nang makita ko ang mukha ni Jera sa screen, umiyak ako ng humahagulhol. Ngumiti siya sa kamera, ngunit hindi ako tumigil sa pagluha. Inay, bakit po kayo umiiyak? Ayos naman po ako. Hindi ko mapigilan. Namimiss na kita, anak. Ipinakita sa akin ni Jera ang maliit na apartment sa Maynila kung saan sila nakaupa. Sa screen, mukha itong malinis at komportable. Tingnan niyo po inay, ito po ang kusina. Madalas po akong magluto ng Turkish food para sa aming dalawa. Gustong-gusto po ni Kuya Paulo. Nang marinig kong sinabi niya iyon, medyo gumaan ang mabigat na bato sa aking dibdib. Kahit paano, maayos pa rin ang pagkain ng aking anak. Ngunit sa likod ng pilit ng ngiti, nababasa ko pa rin ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata niya. Hindi ka ba napapagod anak? Tanong ko. Tahimik si Hera ng ilang segundo at saka mahinang sumagot. Minsan po, inay, nalulungkot din po ako. Hindi pa po ako nakakakilala ng maraming bagong kaibigan at ang Tagalog sa praktikal na trabaho ay mas mahirap kaysa sa aking inaakala. Sumakit ang puso ko. Kung gayon, umuwi ka na, anak. Ngunit umiling si Jera. Hindi po, inay. Ayos lang po ako. Basta nasa tabi ko po si Kuya Paulo, masaya na po ako. Tumagal ang tawag ng halos 1 oras. Lumapit din si Mamut sa screen at nagtanong, maayos ba ang kalusugan mo? May ospital ba malapit sa inyo? Kumusta ang pag-aaral mo ng Tagalog? Nagpupursige pa rin po ako araw-araw para makakuha ng Professional Interpreter Certificate, tatay. Tumango si Mamut ng may pagmamalaki. Mahusay, anak. Nang mamatay ang screen, nanatili akong nakatunganga ng matagal. Kahit nakita ko lang siya, lalo pang lumalim ang aking pagkamis. Ang makita ang aking anak sa isang patag na salamin ay lubos na kakaiba sa yakapin siya ng laman at buto. Lumipas ang panahon, ang video call ay naging tanging solusyon naming mag-asawa. Tuwing Sabado ng alas 2 ng hapon, nakaupo ako sa harap ng screen ng telepono, binibilang ang bawat segundo. Hindi kailanman na-miss ni Jera ang kanyang appointment, ngunit may mga pagkakataong nagkasakit siya. Sa screen, namumula ang ilong ni Jera, umuubo siya ng malakas, parang pinipigtal ang aking kalooban. Jera, nagpunta ka na ba sa ospital? Nagpunta na po, inay. Umiinom na po ako ng gamot. Maayos ba ang pag-aalaga sa iyo ni Paulo? Opo, nagluto po siya ng lugaw at pinakain niya po ako. Kahit ganoon, labis akong nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ako ang ina, ngunit kaya ko lang siyang tingnan na nagkakasakit sa punyetang telepono na iyon. Nang gabing iyon, muli kong iniyakan ang aking unan. May isa pang pagkakataon na masayang nag-apply si Jera sa isang translation company sa Maynila, ngunit hindi siya natanggap. Umiyak siya ng humahagulhol sa screen. Inay, napakawalang kakayahan ko po ba? Ginawa ko na po ang lahat. Ngunit tinanggihan po nila ako dahil hindi po Tagalog ang aking mother tongue. Gusto kong abutin siya para yakapin,
Gusto kong haplusin ang kanyang likod para aliwin, ngunit ang tanging nahawakan ko ay ang malamig na screen ng telepono. Ang kawalan ng kapangyarihan ay sumisira sa aking kalooban. Hindi rin masaya si Mamut. Pagkatapos ng bawat tawag, patuloy siyang nagsisindi ng sigarilyo, bumuntong hininga, nahihirapan ang anak natin at wala tayong silbi, hindi natin siya matulungan. Pareho kaming nakaramdam ng ganoong sakit. Mahigit 1 taon ang lumipas, unti-unting nakasanayan ni Jera ang mabilis na buhay sa Pilipinas. Nagiging mas perpekto ang kanyang Tagalog. Nakipagkaibigan din siya sa ilang lokal at nagsimulang makakuha ng freelance translation projects. Ang kanyang masayang ngiti ay talagang bumalik sa mukha ng aking anak, ngunit ang kawalan sa aking puso ay hindi maalis. Namimiss kong makita siya ng personal. Isang araw, biglang iminungkahi ni Mamut, "Mahal, paano kung pumunta tayo sa Pilipinas para bisitahin sila?" Nagulat ako. Sa Pilipinas? Oo. Gustong-gusto kong makita si Jera at gusto ko ring bisitahin ang mga magulang ni Paulo. Ngunit nang tingnan ko ang katotohanan, nag-aalangan ako. Napakataas ng presyo ng round-trip plane ticket at hindi rin maliit ang gastos sa hotel at pagkain. Huwag kang mag-alala sa pera. Nilabas ni Mamut, "May ipon ako. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa makita ang ating anak?" Napaibig ako, hindi maipaliwanag. Excited kong ibinalita ito kay Jera sa video call. Nagningning ang mukha niya parang paputok. "Totoo po, inay? Kailan po kayo pupunta?" "Hindi pa namin sigurado ang petsa. Marami pa kaming kailangan ihanda." "Kailangan niyo pong pumunta, inay, tatay. Namimiss na miss ko na po kayo." Nanginginig ang kanyang boses sa Pag-asa. "Kami rin, namimiss ka namin ng sobra." Ngunit sinampal ako ng malupit na katotohanan ng napakasakit. Ang komplikadong proseso ng visa application, kailangan pang maghanap ng taong magbabantay sa tindahan at ang pinakamahalaga ay ang hadlang sa pinansyal. Nang ibinahagi ko ito kay Fatima, bumuntong hininga siya. "Ate, magkano kaya ang magagastos sa biyahe? Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya natin." Ang luma at sira-sirang sasakyan ni Mamut, nag-strike na naman noong nakaraang linggo, di ba? Lahat ng gamit sa bahay, sira na rin. Ang mga salita ni Fatima ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Hindi kami mayaman. Ang 20 taong gulang na sasakyan ay patuloy na nagkakasira, bawat ayos ay mahal. Ang refrigerator ay umuungol pa rin parang traktor. Ang washing machine ay tumatalon pa rin sa bawat ikot. Ang TV ay kumikislap kung kailan lang niya gusto. Ngunit wala kaming kahit isang kusing para palitan ang mga ito. Ang pang-araw-araw na pamumuhay ay ubos na ang aming lakas. Saan kami kukuha ng pera para maglakbay sa kalahati ng mundo papuntang Pilipinas? Isa lamang itong luho na panaginip. Sa huli, kinailangan kong kagatin ang aking labi at sumuko. Yumuko ako sa telepono. Bumulong. "Pasensya na, anak. Hindi kami makakapunta." Ngumiti si Jera ng pilit. "Ayos lang po, inay. Kami na lang po ang mag-aayos para makauwi sa Turkey para bisitahin kayo." Kahit pilit niyang tinago, alam kong gaano siya kadismaya. 2 mahabang taon ang lumipas. Regular pa rin ang video calls, ngunit ang araw ng muling pagkikita ay hindi pa rin dumarating. Si Hera ay may matatag na posisyon na sa Pilipinas, may matatag na kita mula sa kanyang trabaho bilang interpreter at namumuhay ng payapa kasama si Paulo. Ngunit ang aking pagkamis sa kanya ay hindi kailanman nawala. Isang araw, masayang ipinahayag ni Jera, "Inay, sa susunod na taon po, uuwi po kami sa Turkey." Pinayagan na po ng kumpanya ni Kuya Paulo ang kanyang long-term leave. "Totoo ba, anak?" Nagalak ako. "Opo, sigurado po." Sumabog ang puso ko sa tuwa. Sa wakas, dumating din ang araw na iyon, ngunit ang 1 taon na paghihintay ay biglang naging napakahaba. Nang taglamig na iyon, nagbigay si Jera ng mas nakakagulat na balita. "Inay, buntis po ako." Lahat ng nasa paligid ko ay parang tumigil. "Buntis? Magiging ina na ang aking anak? Totoo? Totoo ba, anak?" "Opo. Kinumpirma na po ng ospital. 2 buwan na po, inay." Umiyak ako at tumawa. "Congratulations, anak ko." "Congratulations." Sumigaw din si Mamut sa tuwa. "Naku, magiging lolo na ako." Ngunit sa likod ng labis na kaligayahan bumuhos ang aking luha dahil sa lungkot. Hindi ako makakasama,
para lutuan siya ng masustansiyang pagkain sa kanyang pagbubuntis. Hindi ko rin mahahawakan ang kanyang kamay sa panganganak. Jera, 1,000 beses akong humihingi ng tawad dahil hindi kita masasamahan ngayon. Mabilis na iwinagayway ni Jera ang kanyang kamay. Ayos lang po, inay. Napakamaalalahanin po ng aking biyenan. Inaalagaan po niya ako ng maigi. Huwag po kayong mag-alala. Nagpapasalamat ako ng labis sa aking balay. Ngunit ang inggit at kalungkutan ay patuloy na bumabagabag sa akin. Dapat ako ang nagluluto ng chicken porridge. Ako ang nagpupuyat para haplusin ang likod niya. Dapat ako ang gumagawa niyan. Lumipas ang 9 na buwan at 10 araw at dumating ang magandang balita. Nanganak si Jera ng isang babae, ligtas silang mag-ina. Sa pamamagitan ng video call sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking apo, isang maliit na nilalang, mapula ang balat, mahimbing ang tulog sa duyan. Ang pangalan niya ay Suan, isang pangalan na pinaghalong Pilipino-Turkish. Napakasarap pakinggan. Nang makita si Baby Suan na mahimbing ang tulog sa screen, umiyak ako. Napakasakit na hindi ko man lang mahawakan. Maamoy ang gatas ng aking apo na laman at dugo ko. Lumuluha din si Mamut. Napakabait ng apo ko, napakagandang-ganda. Bumulong si Jera. Inay, hintayin niyo po. Sa taong ito, siguradong uuwi po kami kasama si Suan sa Turkey para yakapin ng lolo at lola niya. Paulit-ulit akong tumango. Hihintayin ko. Ngunit sa kaibuturan ng aking isip, isang pangamba ang patuloy na lumulutang. Makakauwi ba talaga sila? Dumating na naman ang taglagas. 3 taon nang wala si Jera sa bahay at 1 taon na si Baby Suan. Nakikita ko pa rin ang aking apo na gumagapang sa unang hakbang. Ang bibo at malambot na boses na nagsasanay magsalita sa pamamagitan ng walang buhay na screen. Gustong-gusto ko siyang yakapin ng labis. Ang puso ko ay parang pinipiga araw-araw. Iyon ay isang ordinaryong araw, parang lahat ng iba pang araw. Nagtatrabaho ako sa tindahan nang tumunog ang telepono. Ang refrigerator sa bahay ay umuungol pa rin parang gulong na may butas, ang TV ay kumikislap pa rin. At ang lumang sasakyan ay kumakain ng malaking halaga ng pera para sa pag-aayos noong nakaraang linggo. Walang sigla si Mamut, kinakamot ang ulo. Kailan pa tayo magdurusa sa bunton ng scrap metal na ito, mahal? Tiyaga lang, mahal. Saan tayo kukuha ng pera para bumili ng bagong sasakyan? Bumuntong hininga ako. Ang aming buhay ay mahirap pa rin gaya ng dati. Hindi kami kayang magpadala ng kahit 1 piso sa Pilipinas para kay Jera. Ilang beses nang nag-alok si Jera na magpadala ng pera para tumulong, ngunit tinanggihan ko. Itago mo ang pera na iyan para kay Suan. Napakamahal magpalaki ng bata. May dignidad ako bilang magulang. Nang gabing iyon, kami ng aking asawa ay nakaupo. Nanonood ng TV na kumikislap ng paulit-ulit ng tumunog ang telepono, si Jera ang tumawag. Ngunit nakakagulat, hindi ito video call, kundi isang ordinaryong tawag. Hello Jera? Sinagot ko ang telepono. Lihim akong nag-aalala dahil parang nanginginig ang boses niya. Inay, may gusto po akong ibalita. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. May isa na namang problema ba? Ano iyon, anak? Sabihin mo na sa akin ng mabilis. Huminga ng malalim si Jera at saka sumigaw, sa weekend po na ito, nandito na po kami sa Turkey. Halos mahulog ang telepono sa aking kamay. Ano? Uuwi na kayo? Opo. Akala ko po itatago ko ito para sorpresa, pero baka hindi po kayo makapaghanda kaya sinabi ko na, sa makalawa po ang flight namin. Bumuhos ang aking luha. Totoo ba, anak? Totoo ba? Totoo po ng 100% inay. Napakabigla ng makalawa ngunit ang labis na kaligayahan ang nanaig sa lahat. Sa wakas, makikita ko na ulit ang aking mahal na anak at makakapulot ko na si Baby Suan. Niyakap ko si Mamut. Mamut, uuwi na si Jera. Uuwi na. Tumalon din si Mamut parang bata. Totoo? Gaano katagal? 1 linggo. Ang mukha ni Mamut na puno ng kunot ay nagningning sa kaligayahan. Sa wakas, makikita na rin ng lolo ang kanyang apo. Pagkababa ng telepono, nagmadali akong maglinis ng bahay na parang makina. Nilinis ko ang silid ni Jera, inilabas ang bagong kumot at unan. Naglinis ako ng isang ligtas na sulok para gumapang ang sanggol. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke at bumili ng maraming sariwang karne ng tupa, pinakamagandang klase ng prutas na gusto ni Jera,
at isang tumpok ng merienda para kay Baby Suan. Kahit mahal, para sa anak at apo ko, hindi ako nagsisisi. Tinawagan ko si Fatima para ipagmalaki. Uuwi si Jera sa Makalawa, 1 linggo siyang magstay. Sumigaw din si Fatima sa telepono. Napakaganda! Kailangan kong bisitahin agad ang aking pamangkin. Sa wakas, dumating ang araw ng muling pagkikita. Mula umaga, pabalik-balik ako na parang langgam sa mainit na kawali. Paulit-ulit kong tiningnan ang oras ng flight. Inalok ni Mamut na magmaneho para sunduin sila sa airport. Ngunit sinabi ni Jera na dahil sa dami ng kanilang bagahe at kasama ang sanggol, tatawag na lang sila ng taxi pauwi para mas madali. Eksaktong alas 2 ng hapon, may narinig akong tunog ng preno ng sasakyan sa labas ng gate. Mabilis ang tibok ng puso ko na parang gusto nitong lumabas. Tumakbo ako at binuksan ang pinto. Nandoon si Jera, buhat si Suan, at sa tabi niya ay si Paulo na abala sa paghila ng 3 malalaking maleta. Inay! Humagulgol si Jera. Tumakbo ako at niyakap ang aking anak. 3 mahabang taon. Ang aking anak na nakikita ko lang sa walang buhay na screen ay ngayon nasa aking mga bisig, laman at buto. Bumuhos ang aking luha. Miss na miss kita, inay, miss na miss. Yumuko rin si Jera sa aking balikat, umiiyak ng lubusan. Miss na miss din po kita, inay. Tumakbo si Mamut mula sa bahay, niyakap ang kanyang mahal na anak. Anak ko, napahirap ng iyong pinagdaanan. Pagkatapos ay lumipat ang aking tingin kay Baby Suan. Ibinuka ng bata ang kanyang malalaking itim na mata, curious na tinitingnan ako. Nanginginig kong iniabot ang aking kamay. Ngumiti ang bata, ipinakita ang ilang cute na ngipin, napakaganda. Sa sandaling iyon, tuluyang natunaw ang puso ko. Apo ko, halika kay Lola. Kinuha ko si Suan. Ang maliit niyang katawan ay mainit at malambot. Iba ang pakiramdam na ito kaysa sa tingnan ng apo ko sa isang patag na screen. Lumapit din si Paulo. Magalang na yumuko. Ninong, Ninang, nakauwi na po kami. Malakas na tinapik ni Mamut ang likod ng kanyang manugang. Napakabigat ng biyahe mo, Paulo. Pumasok ang buong pamilya. Tumingin si Jera sa paligid ng bahay, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Inay, pareho pa rin po ang bahay natin gaya ng dati, inay, di ba? Oo, pareho pa rin, anak, sagot ko. Ngunit sa aking salita ay may pait, pareho pa rin. Ibig sabihin, ang lahat ay luma pa rin, sira-sira at depektibo gaya ng 3 taon na ang nakalipas. Wala kaming pera para ayusin. Nagmadali ako sa kusina para magluto ng hapunan. Akala ni Jera ay tutulong, ngunit pinaupo ko siya sa sofa. Pagod ka sa biyahe, magpahinga ka na lang, ako na ang gagawa lahat. Habang nagluluto sa kusina, naluluha ako sa tuwa nang marinig ang tawanan mula sa sala. Abala si Mamut sa paggapang sa sahig, nakikipaglaro kay Baby Suan. Ang malambing na tunog na iyon, 3 taon ko na, itong hindi naririnig. Sa hapunan, kumuha si Jera ng 1 piraso ng karne ng tupa at isinubo. Lumuluha. Napakasarap po, inay. Ito po talaga ang lasa na pinakamimiss ko sa buong mundo. Kung gayon, kumain ka ng marami anak. Tumango rin si Paulo sa pagsang-ayon. Tama po, walang mas masarap kaysa sa luto ni inay. Pagkatapos kumain, nagtipon ang buong pamilya sa sala. Mahimbing ang tulog ni Suan sa kandungan ng kanyang lolo. Sa sandaling ito, umubo si Paulo at naging seryoso ang kanyang mukha. Ninong, Ninang, sa totoo lang po, may espesyal po kaming dahilan sa paglalakbay na ito. Nagtaka ako kay Paulo. Anong dahilan? Tumingin si Paulo kay Jera. Mahina si Jera na tumango bilang pampalakas loob. Nagpatuloy si Paulo. Sa loob po ng ilang taon sa Pilipinas, nakaipon po kami ng kaunting pera at sinuportahan din po kami ng aking inay. Ang nanay mo? Ang aking balay? Nagulat ako nang lumaki ang aking mga mata. Opo, sabi po ng inay ko na kung magbalay na tayo, kailangan nating magbahaginan ng pasanin. Wala akong maintindihan sa nangyayari. Ngumiti si Paulo ng maluwag. Kaya po, kami at ang inay ko sa Pilipinas ay naghanda ng regalo para sa inyo. Bukas po, ihahatid ang regalo sa inyong pintuan. Bukas? Anong regalo? Ngunit ngumiti lang si Paulo ng misteryoso, matigas na hindi nagsasalita.
Hintayin niyo lang po bukas, Ninang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ano kaya ang regalong iyon? Nakahiga sa tabi ko, pabalik-balik din si Mamut. Mahal, hindi ko maintindihan paano ako makakatulog. Ang resulta ay magdamag kaming mag-asawa, nagising hanggang umaga. Kinabukasan, nagising ako ng napakaaga, mas maaga kaysa sa dati ng 2 oras. Abala ako sa pagtitimpla ng kape sa kusina, paminsan-minsan ay sumisulyap sa labas ng bintana. Isang payapang umaga gaya ng dati. Nagmamadali ang mga matatanda sa trabaho, ang mga bata ay may dalang bag patungong paaralan. Sinabi ko sa sarili na maghahanda ako ng almusal gaya ng dati. Sa sandaling iyon, pumasok si Paolo sa kusina. Magandang umaga, inay. Ang aga niyo pong nagising. Paolo, anong oras darating ang regalong iyon? Hindi ko maitago ang aking pagka-excited. Tiningnan ni Paolo ang orasan. Mga alas 10 ng umaga po. Sumulyap ako sa wall clock. Alas 8 pa lang, kailangan ko pang maghintay ng 2.5 oras. Bumangon din si Jera mula sa silid, niyakap ako mula sa likod. Magandang umaga, inay. Masarap po ba ang tulog niyo kagabi, inay? Napakasarap, anak. Matagal na rin akong hindi nakatulog ng ganito kalalim. Siyempre, nagsinungaling ako. Lumabas din si Mamut. Kumain kaming lahat ng almusal. Habang ngumungguya ng tinapay, hindi napigilan ni Mamut na magtanong, Paolo, hindi mo man lang ba ibabahagi ang kaunting clue? Ano ba talaga ang regalong iyon? Tumawa si Paolo, umiling ng mariin. Pasensya na po, tatay, mas magugulat po kayo kapag nakita nyo ng personal. Pagkatapos ng almusal, parang tumigil ang oras. 9:30. Patuloy akong nakatitig sa orasan. Pabalik-balik si Mamut sa sala, pinaghihimas ang kanyang mga kamay. Sa 9:50, ngumiti si Paolo. Malapit na po. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa harap ng bahay. Mabilis akong lumabas sa bintana at lumaki ang aking mga mata na parang malapit ng mahulog. Isang napakalaking delivery truck ang nakaparada sa harap ng gate at sa likod nito ay isang bagong-bagong silver sedan. Ang bagong pintura sa ilalim ng araw ay nakakasilaw. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Mamut, lumabas ka. Tingnan mo iyan, bilisan mo. Nagmamadaling lumabas si Mamut. Nang makita ang tanawin sa labas ng bintana, bumagsak ang kanyang panga. Ano iyan? Hinila kami ni Jera at Paolo. Lumabas po kayo, inay, tatay. Kami ay naglakad palabas ng bahay. Nakatayo sa tabi ng bagong-bagong kotse ang isang empleyado ng car dealership. Lumapit si Paolo at nagsalita ng diretso sa Turkish sa lalaking iyon. Ngumiti ang empleyado at inabot kay Paolo ang isang folder. Kinuha ni Paolo at bumalik sa aming mag-asawa, seryosong inilagay ang malamig na susi ng kotse sa nanginginig na kamay ni Mamut. Tatay, ito po ang regalo namin. Nagulat si Mamut, lumuluha. Ito ba ay para sa atin? Opo, tatay. 20 taon na po kayong nagmamaneho ng lumang sasakyan. Panahon na po para magmaneho kayo ng bagong sasakyan. Umiyak ako ng malakas. Lumapit ako at hinaplos ang malamig na metal ng sasakyan. Bagong sasakyan talaga, hindi panaginip. Binuksan ni Mamut ang pinto ng sasakyan at umupo sa driver's seat. Ang bango ng bagong balat ay pumuno sa ilong ko. Ang upuan ay gawa sa balat at makinis. Ang modernong digital dashboard ay napaka-sopistikado. Perpekto ang lahat. Umiyak si Mamut na parang bata. Salamat, Paolo. Salamat, Jera. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ngunit umiling si Paolo. Sandali po. Tatay, hindi pa po tapos. Hindi pa tapos? Itinuro ni Paolo ang malaking truck. Mayroon pa pong laman ang truck. Dahan-dahang bumukas ang likod ng truck. Sa loob ay puno ng malalaking kahon na may mga nangungunang Asian electronics brands. Nagsimulang magbaba ng kahon ang mga delivery man. 1, 2, 3, 4 na kahon. Bagong modelo ng refrigerator, modernong front-load washing machine, malaking flat-screen TV, 2 air conditioner. Nanigas ako, naputol ang aking lalamunan, hindi makapagsalita. Ano ang mga ito? Lumapit si Jera at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Inay, napakaluma na po ng mga gamit natin sa bahay. Naghirap po kayo sa buong buhay nyo. Gusto po naming palitan ang lahat ng ito para sa inyo. Nataranta ako at umiling. Hindi pwede.
Mahal ito, hindi namin matatanggap. Mabilis na hinawakan ni Paulo ang isa ko pang kamay. Inay, pakiusap po. Tanggapin niyo po ito. Ito po ang aming pagmamahal at paggalang. Nagsimulang maglinis at mag-install ang mga technician. Kami ni Mamut ay nakatunganga lang. Lahat ay parang panaginip. Una, binuhat nila palabas ang lumang refrigerator. Ang 25 taong gulang na refrigerator na laging umuungol at ang freezer ay laging may yelo dahil sa sira. Anong gusto niyong gawin dito, sir? Tanong ng isang technician. Itapon niyo na, sabi ko. Kakaiba ang pakiramdam nang sabihin ko iyon. Itinatapon ko ang pasanin na kumapit sa aking buhay sa loob ng 20 taon. Itinulak nila ang malaking silver 2-door refrigerator sa kusina. Nang isaksak, ang LED light sa loob ay nagningning, malawak ang ref, mabilis ang pagpapalamig ng freezer, at ang pinakamaganda sa lahat, tahimik ito, halos walang ingay. Paulit-ulit kong binuksan at isinara ang pinto ng refrigerator. Bawat pagsara ng pinto ng may click, pakiramdam ko ay isinasara ko rin ang lahat ng takot sa kahirapan sa loob ng 20 taon. Sumunod ay ang washing machine. Ang lumang washing machine na tumatalon-talon tuwing umaandar ay pinalitan. Sa halip ay isang tahimik na front-load washing machine. Pinindot ng technician ang start button para subukan. Tahimik ang pag-ikot nito na halos hindi marinig. Lumaki ang mata ni Mamut. Napakatahimik nito. Tapos ay ang TV. Ang TV na kumikislap at ang remote na kalahati ang pindutan ay tinanggal. Isang napakalaking, ultra-thin smart TV ang isinabit sa dingding ng sala. Binuksan ng technician ang TV, lumabas ang matatalim na imahe, makulay at matingkad na kulay na nagpatili sa lahat. Sa huli ay ang air conditioner. Sa loob ng maraming taon, sa mainit na tag-init sa Turkey, lumaban kami gamit lamang ang mabagal na electric fan. Ngayon, isang air conditioner ang ininstall sa sala at isa sa kwarto. Pinunasan ni Paulo ang pawis sa noo. Ngumiti ng masaya. Sa tag-init na ito, malayang-malaya na po kayong mag-enjoy sa malamig na hangin, ninong-ninang. Nang matapos ang lahat ng installation, tumingin ako sa paligid ng bahay. Lubos na itong nagbago. Ang mga luma at sira-sirang gamit ay nawala, pinalitan ng makintab at modernong kagamitan. Ang maliit at mahirap na bahay ay biglang nagningning sa liwanag ng kaginhawaan at kasaganahan. Lumuhod ako sa kahoy na sahig, tinakpan ang aking mukha ng 2 kamay, umiiyak ng humahagulhol. Umupo si Mamut sa tabi ko, umiiyak din. Mabilis na tumakbo si Jera at niyakap kaming 2 matanda. Inay, tatay, bakit po kayo umiiyak? Umiyak ako nang hindi makapagsalita. Inay, napakalaki ng utang na loob ko. Napakasaya ko, anak. Lumapit din si Paulo, lumuhod sa tabi. Ninong, Ninang, wag po kayong umiyak. Gaya ng sinabi ko, hindi lang po ito regalo namin, kundi malaking suporta din po ito mula sa inay ko sa Pilipinas. Pinunasan ko ang aking luha. Anong ibig mong sabihin? Sabi po ng inay ko, tungkulin ng balay na magbahagian ng hirap at ginhawa. Nag-ipon po ang inay ko sa Pilipinas para po matulungan kami na bilhin ang mga gamit na ito para sa inyo. Parang may dumaloy na mainit na tubig sa aking puso. Ang aking balay na Pilipina na hindi ko pa nakikita ng personal ay napakabait at mapagbigay. Nang hapon na iyon, matigas kong hiniling kay Paulo na mag-video call sa kanyang nanay. Nang lumitaw ang mabait na mukha ng kanyang nanay sa screen, umiyak ako. Sa pamamagitan ni Jera, umiyak ako. Balay, natanggap na po namin ang mga gamit. Kami po ng aking asawa ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Hindi po namin kailanman kayang bayaran ang inyong kabaitan. Bakit po kayo napakabuti sa amin? Sa kabilang linya, ngumiti ang nanay ni Paulo ng mahinahon. Lumuluha rin ang kanyang mga mata. Balay, bakit po kayo nagpapakapormal? Mag-asawa na ang 2 bata kaya pamilya na rin tayo. Bilang pamilya, kailangan nating magtulungan. Wala pong dapat ikabahala. Nang marinig ko iyon, umiyak ako ng humahagulhol na parang bata. Kahit may language barrier, kahit libu-libong milya ang layo, ang taos-pusong pagmamahal ng 2 ina ay ang pinakamasarap na wika. Sa kabilang bahagi ng screen, pinupunasan din ng Pilipinang balay ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa sofa, nanonood ng pelikula sa bagong TV. Ang napakagandang kalidad ng imahe,
ay nagpagaan sa loob ng lahat. Masayang pumalakpak si Baby Suan nang makita ang makukulay na imahe na gumagalaw sa screen. Nang gabing iyon, nakahiga sa pamilyar na kama. Yumakap ako sa balikat ni Mamut at bumulong, "Mahal, pakiramdam ko na nanaginip ako." Ganon din ako, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito. Nalaman ko na hindi lang ang sala ang napalitan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa ay nalinis. Ang mabigat na bato ng pag-aalala at kahirapan na bumabagabag sa loob ng 20 taon ay tuluyang nawala sa unang pagkakataon sa aking buhay. Hindi na ako natatakot sa bukas. Kinabukasan, nagising ako ng napakaaga. Ang pakiramdam ng kaligayahan ay buo pa rin na parang nangyari lang. Pumasok ako sa kusina, binuksan ang pinto ng bagong refrigerator, tahimik at malamig. Ngumiti ako ng maluwag, dahan-dahang isinara ang pinto. Habang naghahanda ako ng almusal, narinig ko ang bulungan sa labas ng gate. Sumulyap ako sa kurtina, nakita ko ang ilang kapitbahay na nagtitipon sa paligid ng bagong sasakyan namin. Malaki ang mga mata, nakaturo. "Naku, bagong sasakyan ba ito ni Aling A? Ang bago-bago pa." "Mamahalin iyan, Aling. Siguro kasing mahal ng bahay." Narinig ko, regalo raw ng Pilipinong manugang niya. Aba, iba talaga ang dayuhang manugang. Napaka-generous. Umurong ako mula sa bintana. Magulo ang damdamin, medyo nahihiya, ngunit mas malaki ang pagmamataas na bumalot sa aking dibdib. Pumasok si Mamut sa kusina, itinaas ang kanyang baba palabas. Nakikita nila ang sasakyan doon, nakita ko na. Hayaan mo na lang sila, puro inggit lang yan. Pagkatapos kumain ng almusal, masayang iminungkahi ni Mamut. Paano kung pumunta tayong lahat para maghugas ng sasakyan? Subukan natin kung paano ang makina. Siyempre, pumayag ang lahat, sumakay ang buong pamilya sa sasakyan. Si Mamut ang umupo sa driver's seat, ako naman sa passenger seat sa likod. Niyakap ni Jera si Baby Suan. Si Paolo ay nakaupo sa tabi ni Mamut. Pinaikot ni Mamut ang susi, tahimik na umandar ang makina. Halos hindi maramdaman, kabaligtaran ng lumang scrap metal na laging umuuga. Hinaplos ni Mamut ang manibela, ngumiti ng maluwag. Napakakinis, parang lumulutang sa ulap. Umandar ang sasakyan. Nang dahan-dahan kaming magmaneho palabas ng subdivision, nakatutok ang mga mata ng mga kapitbahay sa amin. May mga nagkaway ng kamay ng may pagpapaimbabaw, may mga ngumuso, halatang naiinggit. Nagmaneho kami papunta sa sentro ng bayan. Tahimik sa loob ng sasakyan, malambot ang upuan na gawa sa balat, kaya napaka-komportable ng biyahe. Patuloy na pumupuri si Mamut. Nakaupo sa likod, sumigaw si Jera. "Masarap po ba ang pagmamaneho, tatay?" "Napakasarap, anak. Hindi ko mailarawan ang kaligayahan. Maraming salamat sa inyong dalawa." Nang huminto ang sasakyan sa red light sa gitna ng mataong intersection ng bayan, may tunog ng busina ng sasakyan sa tabi namin. Lumingon ako, kaibigan pala ni Mamut. Binaba niya ang bintana ng sasakyan, sumigaw ng malakas. "Nako, Mamut, bagong sasakyan? Ang ganda naman. Magkano mo nabili?" Pilit na umubo si Mamut, nagkunwari na kalmado, ngunit nanginginig ang sulok ng kanyang labi sa tuwa. "Ay, hindi ko binili. Regalo ito ng Pilipinong manugang ko, pare." Lumawak ang mukha ng kanyang kaibigan sa gulat. "Pilipinong manugang? Naku po, ikaw na ang pinakamasuwerteng tao. Ikaw na talaga." Nagpalit ng berde ang ilaw. Tumapak si Mamut sa gas at umarangkada. Iniwan ang naiinggit na tingin ng kanyang kaibigan. "Kita mo na, mahal?" Sumigaw si Mamut sa tuwa. Bukas ng umaga lang, magkakagulo na ang buong bayan. Tumawa ako bilang pagsang-ayon. Sa maliit na bayan na ito, kung may langgam na dumaan, alam na ng mga tao paano pa kaya ang isang nagniningning na sasakyan at isang malaking tumpok ng gamit sa bahay. Nagmaneho kami palabas ng bayan, tinitingnan ang tanawin sa labas ng syudad. Ang tanawin ng Turkish countryside ay dumadaan sa bintana. Mahimbing ang tulog ni Baby Suan sa bisig ng kanyang ina. Lumapit si Jera sa aking tenga at bumulong. "Ang saya-saya ni tatay, inay, di ba?" "Oo, napakasaya, anak. At ganoon din ako. Salamat sa inyong mag-asawa." Sa loob ng mahigit 1 oras na pagmamaneho, umuwi kami. Pagkaparada ng sasakyan sa bakuran, nakita namin si Fatima na naghihintay sa pintuan, galit ang mukha. Nang makita niya kaming bumaba, lumapit siya ng mabilis. "Ate,
Ate, sa inyo ba talaga itong sasakyan na ito? Oo, bakit hindi? Regalo ito ni Jera at Paolo. Ikinaway ko ang aking baba ng may pagmamalaki. Umikot si Fatima sa sasakyan, hinaplos ang hood, bumulong. Opo, Diyos ko, bago pa. Napakagara. Aba, ang Pilipinong manugang na ito, hindi siya nagbibiro. Ngunit ang pagkabigla ni Fatima ay talagang sumabog nang pumasok siya sa bahay. Nang makita niya ang malaking TV na nakasabit sa dingding, ang nagniningning na refrigerator at ang bagong modelong washing machine, nanlaki ang bibig ni Fatima, hindi maisara. Ate, pinalitan mo ang lahat ng ito? Yumuko si Paolo. Opo, tita. Lumingon si Fatima kay Paolo nang may ganap na ibang tingin, isang tingin ng paghanga at paggalang. Lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Paolo. Paolo, humihingi talaga ako ng paumanhin sa mga salitang hindi maganda na sinabi ko dati. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging napakabuti mo sa pamilya ng aking ate. Kinamot ni Paolo ang kanyang ulo nang nahihiya. Wala po iyon, tita. Tungkulin po iyan ng isang anak. Umupo si Fatima sa malambot na sofa, bumulong. Ate, ikaw ang pinakamaswerteng babae sa mundong ito. Ngumiti ako, may matinding pagmamalaki sa aking dibdib. Si Fatima ang pinakamatindi sa pagtutol sa kasal na ito, hindi ba? Nang hapon na iyon, ang aming bahay ay naging parang sirko. Napakaraming kapitbahay ang nakarinig ng balita at nagdatingan para bumati. Naku, Aling A, umunlad na ang buhay niyo. Congratulations sa bagong sasakyan. Bago na rin ang lahat ng gamit sa bahay. Puro mamahalin. Lahat ba binili ng Pilipinong manugang? Opo, regalo po ng aking manugang. Pilit kong pinigil ang aking ngiti sa pagmamalaki. Naku po, naiinggit ako. Ang Pilipinong manugang ay napakabait at mapagbigay. Gayunpaman, mayroon pa ring mga mahirap pakinggan na salita. Isang tita ang ngumuso, bumulong ng mahina. Sigurado akong mahal ang mga iyan. Mayaman ba ang mga Pilipino? Nang marinig ko iyon, medyo naiinis ako. Hindi dahil mayaman si Paolo, kundi dahil mayroon siyang tapat at mapagmahal na puso. Ang yaman sa material ay hindi kailanman maihahambing sa kanyang ginintuang puso at sa balay. Nang gabing iyon, nang kumalat na ang karamihan, pagod na pagod ako. Ang pakikipag-ugnayan sa mga mapanuring tingin ay nakakapagod. Nang makita akong hinihimas ang aking sentido, dahan-dahang lumapit si Jera at hinaplos ang balikat ko. Ayos ka lang po, inay? Ayos lang ako. Huwag mong pansinin ang mga bulungan nila. Nainggit lang sila. Alam ko po. Basta masaya po kayo, sapat na. Ilang araw pagkatapos, isang mas nakakatawang bagay ang nangyari. Habang nagbabantay sa tindahan, may nakita akong pumasok, lumingon ako, lumabas na iyon ang kapitbahay na mahilig magpakalat ng tsismis at mangutya sa akin sa buong subdivision. Siya mismo ang dating nangutya kay Jera na sinasabing isang ilusyonada, niloko sa internet. Ngumiti siya ng mapanlinlang. Kumusta? Alingay? Kumusta ang kalusugan mo ngayon? Ayos lang ako. May kailangan ka ba? Mare? Nagalangan siya, pinilipit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay bumulong. Si Paolo mo ba? May kaibigan ba siya sa Pilipinas na mabait, single at wala pang asawa? Ang anak ko, graduate na ng kolehiyo pero wala pa ring trabaho. Sino ang nakakaalam? Baka magbago ang buhay niya sa Pilipinas. Nagulat ako. Ang taong dating mariing kumontra at nagbabawal sa kanyang anak na makipag-ugnayan sa banyagang kultura, ay ngayon ay walang kahihiyan na lumapit sa akin para magpalista para sa isang arranged marriage sa Pilipinas. Hindi ko alam ang tungkol diyan, Mare. Maikli kong sagot, ngunit pinilit pa rin niya. Paano kung pag-aralan ng anak ko ang Tagalog? Sino ang nakakaalam, baka makahanap siya ng disenteng asawa tulad ni Paulo mo. Sa aking puso ay halo-halong pangungutya at pagtawa. Hindi lahat ng Pilipino ay mabait at hindi lahat ay masuwerteng tulad ng aking anak, lihim kong naisip. Nang makita niyang wala akong interes, tumango siya at umalis. Nang gabing iyon, ikinuwento ko ang nangyari kay Mamot. Niyakap niya ang kanyang tiyan, tumawa ng malakas. Napakabilis magbago ng kanilang pananaw. 180 degrees. Lahat ito ay dahil sa galing ng ating manugang. Tama, tumango ako ng may pagmamataas. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Ang panahon na kasama namin si Jera, Paulo,
at Baby Suan ay ang pinakamagandang araw sa aking buhay. Araw-araw, nagtitipon ng buong pamilya para kumain, magkwentuhan at maglaro sa aming munting prinsesa. Ginagamit namin ang bagong sasakyan para maglibot. Nagpunta pa ang buong pamilya sa isang road trip sa Pamukkale Hot Springs at Cappadocia Hot Air Balloon Valley. Isang biyahe na hindi ko kailanman naisip na magagawa kung nakasakay pa rin kami sa 20 taong gulang na scrap metal na iyon. Nakaupo sa bagong sasakyan na komportable, malamig ang aircon. Naging madali ang mahabang biyahe. Nang hapon na iyon sa Antalya Beach, sabay-sabay kaming gumawa ng sandcastle para kay Suan. Sa malayo, magkahawak kamay na naglalakad sina Jera at Paulo sa tabing dagat. Ang mga alon ay humahalik sa kanilang mga paa. Ipinatong ni Mamut ang kanyang braso sa aking balikat. Itinuro ang dalawang bata. Mahal, tingnan mo ang ating anak. Napakasaya niya. Opo, swerte talaga siya na nakilala niya si Paulo. Naaalala mo ba noong matindi kong tinutulan? Malungkot na hinawakan ni Mamut ang aking kamay. Nagkamali ako. Si Paulo ay isang napakagaling na binata. Pareho kami nang iniisip. Hindi kailanman gumamit si Paulo ng mga walang laman na pangako. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng praktikal na kilos. Ginagamit niya ang kanyang katapatan, paggalang, at pagiging maalalahanin upang maging isang mahalagang bahagi ng pamilyang ito. At pagkatapos, dumating din ang araw ng pamamaalam. Mabilis na lumipas ang isang linggo, parang isang panaginip. Habang nagmamaneho kami para ihatid ang aming mga anak sa airport, nakaupo ako sa likod, tahimik na pinagmamasdan ang mga kalsada na dumadaan sa bintana. Sa aking puso ay halo-halong damdamin. Medyo nalulungkot dahil malapit nang umalis ang aking anak, ngunit mas malaki ang kapayapaan at pag-asa sa muling pagkikita. Pagdating sa departure lounge, muli kaming nagpaalam. Sa pagkakataong ito, mabilis na niyakap ako ni Jera. Inay, mahal na mahal po kita. Mahal din kita, anak. Pagbalik mo doon, tandaan mong mamuhay ng masaya at maligaya, ha? Yumuko ako at hinalikan ng mahigpit ang bilbil na pisngi ni Baby Suan. Mabait na apo ni Lola, huwag mong kalimutan ang mukha ni Lola, ha? Niyakap ako ni Suan. Sa leeg, hinalikan ang aking pisngi ng malakas at hindi ko na naman napigilan ang aking mga luha. Yumuko si Paulo sa aming mag-asawa gaya ng dati. Ninong, Ninang, aalis na po kami. Babalik po kami ulit. Malakas na tinapik ni Mamut ang likod ni Paulo. Salamat anak, ipinagkakatiwala namin sa iyo. Inay, bulong ni Jera. Ninong, Ninang, sa bahay po, i-enjoy niyo po ang bagong sasakyan at ang mga mamahaling gamit, ha? Salamat, mga anak. Umiyak ako ng humahagulhol. Dahil sa inyo, ang buhay ng Ninong at Ninang ay nabuksan sa isang bagong pahina. Magkasama, sina Jera, Paolo, at Baby Suan ay dumaan sa security gate. Nang mawala na ang kanilang anino, nakatayo ako doon, kumakaway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako bumagsak at umiyak gaya ng 3 taon na ang nakalipas, kahit medyo sumasakit pa rin ang aking dibdib sa pagkamis. Ang aking kaluluwa ay pinainit ng isang nagniningning na pag-asa. May matinding paniniwala ako na ang geograpikal na distansya ay hindi na hadlang sa aming pamilya. Siguradong magkikita kami ulit. Sa biyahe pa uwi, umubo si Mamut. Mahal, balang araw kapag libre tayo, magmaneho tayo papuntang Pamukkale para maligo sa hot springs, ha? Napatawa ako. Sige, may bagong sasakyan na tayo. Bakit hindi? Gusto ko ring bisitahin ulit ang lugar na pinuntahan ng ating anak. Iyon ang unang long-distance trip na pinlano naming mag-asawa para sa aming sarili pagkatapos ng 20 mahabang taon. Pagdating sa bahay, tumayo ako sa sala at tiningnan ang lahat. Ang bagong TV, ang malinis na sofa set, ang nagniningning na sahig. Pumasok ako sa kusina, binuksan ang pinto ng bagong refrigerator. Nanatili pa rin ang tahimik na kapaligiran at ang pamilyar na malamig na hangin. Nang isara ko ang pinto ng refrigerator, nalaman ko na ang pagbabago ay hindi lamang sa mga walang buhay na material na bagay. Ang pinakamahimalang pagbabago ay naganap sa loob ng aking kaluluwa. Ang madilim na ulap ng kahirapan, ng takot na malapit ng bumagsak, na bumabagabag sa loob ng 20 taon ay tuluyang nawala. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi na ako natatakot sa bukas. Ilang araw pagkatapos, muling dumalaw si Fatima.
Bumuntong hininga siya. Ate, alam mo ba na nag-iisip na naman ako? Ano yon? Ang tungkol sa pagtutol ko ng sobra sa kasal ni Jera at Paulo. Nagkamali ako ng sobra. Ngumiti ako sa aking kapatid. Tumango si Fatima. Si Paulo ay tunay na isang kayamanan. Hindi siya mahilig magsalita ng matatamis, kundi gumagawa siya ng buong puso. Napakasuwerteng makahanap ng ganoong asawa ang anak mo. Ganoon din ang iniisip ko, ang aming pamilya ay napakasuwerte na magkaroon ng napakagaling na Pilipinong manugang. Salamat Fatima. Nang gabing iyon, kami ng aking asawa ay nagmaneho sa bagong sasakyan patungo sa tabing dagat para magpalamig. Ang tanawin ng sunset ay namumula sa buong langit. Mahigpit na hinawakan ni Mamut ang aking kamay, puno ng pagmamataas ang kanyang boses. Mahal, napakagaling nating magulang, di ba? Noon, bulag tayo sa takot sa maraming bagay. Bumuntong hininga ako. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa likod, ang desisyon ni Jera ay ganap na isang matalinong pagpipilian. Ngumiti si Mamut. Mula ngayon, kami ng ating pamilya ay mamumuhay lamang sa kaligayahan. Opo, ilang buwan pagkatapos, muling nag-video call si Jera. Nagniningning ang mukha niya parang sunflower. Inay, may napakagandang balita po ako. Anong balita anak? Sa susunod na summer po, babalik po kami sa Turkey at sa pagkakataong ito, kasama po ang mga biyenan ko. Sumigaw ako sa tuwa. Totoo ba? Napakaganda. Sa wakas, makikita ko na ng personal ang aking balay. Ang mga taong nakikita ko lang sa maliit na screen ng telepono at may malaking utang na loob ako sa kanila. At may isa pa pong bagay, inay. Nahihiyang sinabi ni Jera. Ano pa, anak, buntis na naman po ako. Tumalon ang puso ko sa labis na kagalakan. Naku po, totoo ba, anak? Totoo po. Sa pagkakataong ito, lalaki po ang sanggol, inay. Congratulations, anak ko. Congratulations sa maliit mong pamilya. Pinunasan ko ang mga luha ng kaligayahan. Pagkatapos ibaba ang telepono, ibinalita ko ang magandang balita kay Mamut. Ang maliit na bahay ay napuno na naman ng tawanan ng lalaking malapit ng makahawak ng isa pang apo. Nang gabing iyon, payapa akong nakahiga sa kama, ibinalik ako ng mga alaala sa gabing umuulan noong nakaraan. Ang gabing nasira ang lumang sasakyan sa gitna ng daan, ubos ang huling patak ng aking pasensya. Ang nakakatakot na bangungot ng ipahayag ni Jera na magpapakasal sa isang Pilipino. Ang pulong ng pamilya na puno ng luha na may masasamang pagtutol, ang masasamang bulungan ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, lahat ay nabaligtad. Ang bagong-bagong, makintab na sasakyan ay payapang nakaparada sa bakuran. Ang bahay ay puno ng mamahaling, modernong gamit sa bahay at ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking anak ay namumuhay ng napaka-comfortable. At ganoon din kami ng aking asawa. Ang pag-aaral ni Jera ng Tagalog ay hindi pala isang biglaang kapritso ng kabataan. Ito ay isang matatag na tulay na nag-uugnay sa pag-ibig at dalawang kultura na lubos na kakaiba. Si Paulo ay naging tunay na miyembro ng aming pamilya, hindi sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng paggalang at taos-pusong dedikasyon. Ang pagmamahal ng Pilipinang biyenan ay tuluyang nagpabago sa madilim na buhay naming mag-asawa. Ang regalong natanggap namin ay hindi lamang mamahaling material na bagay, kundi naglalaman ito ng paggalang, pasasalamat at malalim na pagmamahalan sa pamilya. Ang pinakamalaking sorpresa ay nang ang aming balai na nasa kabilang panig ng mundo ay sila ang unang nagbigay ng kamay para suportahan kami. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay kumikinang sa payapang kalangitan. Ngumiti ako ng masaya at ipinikit ang aking mga mata. Binibilang ko ang bawat araw, naghihintay sa maningning na tag-init sa susunod na taon. Ang araw na yayakapin ko ang aking mga apo, na may dalawang dugo. Ang araw na personal kong bibigyan ng piging ang aking mga Pilipinong balay at ililibot sila sa magandang bansang Turkey na ito, sakay ng bagong sasakyan. Ang ihatid ang aking nag-iisang anak na babae sa isang dayuhang bansa ay dating pinakamalaking bangungot sa aking buhay. Ngunit ang katapatan ng aking manugang at ang mapagbigay na puso ng aking balay ang muling sumulat ng buong script ng buhay ng aming pamilya. Ang sakit ng kahirapan at ang sira-sirang 25 taong gulang na sasakyan
ay gumaling sa pamamagitan ng bagong-bagong susi ng gabing iyon. Ang sandali ng pagsasara ng pinto ng tahimik na refrigerator ay ang sandali rin na tuluyan kong isinara ang lahat ng takot sa aking puso. Ang pangungutya ng mga kapitbahay ay naging matinding inggit sa isang gabi lang. Ngayon ay buong pagmamalaki kong masasabi na ang desisyon na hayaan ang aking anak na sumama sa kanyang asawa sa Pilipinas ay ang pinakatamang desisyon. Sina Jera, Paulo, Baby Suan at ang bagong sanggol na malapit ng isilang. Lahat sila ay napakahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa aking buhay. Salamat sa inyo, mga anak, at salamat sa napakagandang bansang Pilipinas.